Geometric sequence. Dito sa geometric sequence, meron tayong mga formulas. Ito sa unang formula, ito yung pangkuha ng term na gusto mo, pero gamit si A1. Paano kung wala kang A1? Ang binigay sa'yo na term kunwari, A3 hanggang A30. E di hindi mo na mahanap to. Hindi pwede, edi zero ka na. Kaya gagawan natin yan ng paraan nang hindi na kailangan i-memorize ito. Iintindihin lang natin si geometric sequence. Yung isang formula ay panghanap ng sum. Gamit din si A1. Pag ginagamit si A1, bali, yung first term, kunwari, papunta sa 30th term, yung isa-sum mo yung first term hanggang sa 30th term. Pag gamit si A1. Paano kung ang gusto ng teacher nyo ay hanapin mo si 9th term hanggang sa 30th term? 9th term hanggang sa 30th term. Magagamit mo pa ba tong formula na ito? Diba? Hindi na. Kasi A1 yung nakalagay dyan eh. Kaya mahihirapan ka na. Ngayon, iintindihin natin yung sequence tapos yung sum para malaman natin kung paano natin kukunin yung sum ng terms ng 9th hanggang 30 or kahit ano na hindi involved si A1. Kung ayaw mo i-memorize to, merong derivation pero masyadong mahaba. Kaya ang tip ko na lang, mas maganda i-memorize na lang natin to. So, bigyan natin ng mnemonics. Ang mnemonics ko dyan ay S is equal to, di ba N yan? Ang gawin mo lang muna ay 1 minus R, 1 minus R. So, 1 minus R over 1 minus R. Madali lang i-memorize kasi parehas naman. Sn, 1 minus R over 1 minus R. Pero, na A1 yung nasa taas, na A1 yung nasa taas, kasi merong NCR. Naiwan siya kasi mabigat. Parang ganun na lang. Isipin nyo. So, kalokohan siya pero dahil dun, mas na i-store sa brain natin. Kasi parang may story siya. So, ulitin natin. Sum ay equal sa 1 minus R over 1 minus R na A1 yung nasa taas kasi meron siyang N. Ayan. Yung N nasa R wala dito sa taas. Dito. Okay? Ganun lang. Tapos meron pang isang formula. Yun yung min. Yung M. Yung min, yan lang yung nasa gitna nung hinanap mong dalawang terms. Kunyari, sabi nung question find the mean between A1 and A5. So, A2, A3, A4, A5. Yung mean dyan, ito lang. Yung A3. Tapos yung formula nito, pag geometric mean, A1 times A5. Ganyan. Tapos makukuha mo si A3. M is equal to A3 dyan. Pero yung general na formula niya ay A times B. Yung A yung unang term, tapos yung B yung pangalawang term na sinabi na hanapan mo ng mean. Sa arithmetic mean naman, yung mean doon parang average. A plus B over 2. Ganyan. Average lang. Pinagkaiba niya dito, ganito lang. Multiplication, tapos may square root. Okay, para maintindihan natin yan lahat, mag-problem tayo agad. Okay, ito yung problem natin. Find the 9th term of a sequence. Ito yung sequence. So, bago tayo mag-solve, syempre, kailangan natin intindihin. Bakit? Kasi yun yung pinakamahalaga sa pag-aaral. Pag-iintindi. Pag di mo naintindihan, pag binaliktad na yung question, hindi mo na masasagutan. Kaya intindihin muna natin. Ano ba ang geometric sequence? Ang geometric sequence ay parang nagmumultiply ka lang sa mga term ng common ratio. Okay, intindihin muna natin yung sa common difference tapos common ratio. Sa arithmetic, ito yung arithmetic, tapos geometric. Sa arithmetic, ang hinahanap muna, di ba yung common difference, yan ay D. Tapos dito, common ratio, R. Sa arithmetic, ang ginagawa natin, A1, A2, A3, kunwari, para makuha natin si A2, magpla-plus tayo ng common difference. Pag ganyan, di ba? Para makuha natin si A2. Dito, A1, A2, A3. Para makuha natin si A2, magmumultiply tayo ng common ratio para makuha natin si A2. Tapos, para makuha natin si common difference, ang ginagawa natin is A2 minus A1. Dito, A2 divided by A1. Pero hindi yan limited sa A2 at A1 at saka ito, pwede kahit anong term basta magkatabi. Kahit 99 tapos 100 term. Pwede. 100 minus 99 tapos 100 divided by 99 term. So, naintindihan natin. Bale, ang arithmetic, gumagamit siya ng addition plus tapos minus. Sa geometric, multiplication tapos division. So, tignan natin. Mag-a-add ka ng common difference para makuha si second term. Dito, magmumultiply ka ng common ratio para makuha si second term or yung susunod na term. Tapos, para makuha mo yung
difference tapos yung ratio, magma-minus ka sa arithmetic. Ito. Tapos sa common ratio naman magdi-divide ka. Okay, so palaging partner ito, yung plus minus tapos yung multiply divide. Okay, naintindihan na natin. Gets. Nagets na natin. So bale, para makuha natin si 18, ano yung i-multiply natin, 'di ba? Common ratio. Paano natin makuha si common ratio? R is equal to kahit anong magkatabi dito, 'di ba? Pwede gamitin na natin 'to, mas maliit. 18 divided by 6. 6, 12, 18. So, 3. Common ratio mo ay 3. Yung minultiply mo kay 6 ay 3 para makuha si 18. Ganon din, dito. 3 din ang minultiply dyan. Pati dito, 3 din. So, bale, parang ang nangyayari dyan, para makuha mo si 162, kailangan mo mag-multiply ng tatlong 3 kay 6. Parang 6 times 3 times 3 times 3. Okay, or pwede nating isimplify to as 6 times 3 raised to 3. Tatlong 3 na pinag-multiply. Di ba? Ganyan yung format niya. So, dito, multiplication. So, istuturo ko sa inyo bakit cube yan. Di ba? X times x times x. Pag pare-parehas yung variable man or number, nyari 3 times 3 times 3. Ang nangyayari lang dyan, pag-a-add mo yung exponent. Kasi yan, exponent yan, 1, 1, 1. Lahat yan, 1. So, ipag-add mo lang itong mga exponent. Rule of exponent to. Basics ng math. Kung may pinag-multiply ka na pare-parehas na variable, ipag-add mo lang yung exponent niya. Yun yung rule ng exponent. Isa yun sa rule ng exponent. So, 1 plus 1 plus 1. So, ang lalabas dito, x raised to 3. Dito, di 3 raised to 3. Ganyan. Kaya nakuha yung 3 cube. Yung 3 cube na yan, nagmula lang dito. Okay, gets? Nagets natin paano kunin si 162. Magmumultiply lang pala ng mga common ratio, di ba? Naintindihan mo na yon. Yun lang yung kailangan mo dito sa geometric sequence. Okay, hanapin natin si A9. A9. So, wala siya dito. Ano ba to? A1? So, andito si A9. Kunin natin yan. Para makuha mo si A9, gamitin natin si A1, kunwari. Para makuha mo si A9, ilan ang imumultiply mo kay A1 na common ratio? Yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na common ratio ang imumultiply mo sa A1 para makuha si A9. So, 8 na ganito, na 3. So, nagets natin yun. Binilang natin. E, paano kung ang hinahanap is A99 or A92 or A1 million? Paano mo nakukunin? Alangan na ilista mo to lahat para lang makuha mo yung nandito na exponent. Hindi. Ang kailangan mo lang gawin ay ipag-minus yung nandito at saka ito. Okay? 9 minus 1 ay 8. So, parang yung nasa formula natin. Pero dito, A1 palagi. Paano kung ang hinahanap ay A9 tapos ang bigay lang A3 hanggang A9? Wala kang A1, edi hindi mo na magamit to. Ang kailangan mo lang gawin, edi A3 to, tapos ilang terms galing kay A3 papunta kay A9. Andito si A3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, di ba? 6 terms. Pero shortcut niyan, 9 minus 3. 9 minus 3 ay 6. Kaya dito ang ilalagay mo, 6. Okay, gamitin na natin yan. A1 yung bigay sa atin eh. Magmula kay A1 papuntang A9, magmumultiply ka ng 8 na R. So, A9 ay is equal to, A1 mo ay 6, multiplied by R mo na 3, raised to 8. Yan ay equal sa, mag-calculate na lang tayo, masyadong malaki. 3 raised to 8 is to 8 times 6. 39366. So, ang 9th term mo ay 39366. 39366. Tama ba? Tama. Okay, confirm natin sa calculator kung tama ba yan. So, A6 natin ay 1458. Multiply na natin sa 3. 1458 times 3. Yan yung A7 times 3. Yan yung A8 times 3. Yan yung A9. 39366. Tama. So, ganun lang ginawa natin. Inintindi lang natin ilan ba ang i-multiply mo sa bigay na term sa'yo para makuha mo yung gusto mong term. Mag-example pa tayo ng isa. For example, A9 lang yung bigay sa'yo. Itong A9 natin na 39, ay hindi, A6 na lang. Yung A6 natin na 1458, kunwari. Tapos, hanapin mo daw si A14. So, yan yung hanapin mo. Ito pa rin yung sequence pero nakatago na to ah. Kunyari, wala na yan. Huwag nyo nang pansinin yan. Wala kang A1. Kunin natin si A14. Paano natin kukunin si A14? A14 is equal to, gamitin mo yung bigay sa'yo, kahit ano pang ibigay ng teacher mo sa'yo, A6
A6, multiply mo, ilang common ratio ang kailangan mo para makaabot kay 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na common ratio. Pero kung tinatamad ka ilista or sobrang haba kaya ayaw mo ilista, 14 minus 6. Yan ay 8. Lagay mo lang dito, 8. So para makuha natin si A14, A6 natin ay 1, 4, 5, 8 times 3 raised to yung 8 na terms or 14 minus 6, 8 term. Yan ay equal sa, i-calculate natin para mabilis. 1, 4, 5, 8. Masyadong malaki eh. 3 raised to 8. 9, 5, 6, 5, 9, 3, 8. 9, 5, 6, 5, 9, 3, 8. Okay, confirm natin. I-manual natin. Gamitin natin si A9. Ang A9 natin ay 39366 times 3. Yan ay A10. Times 3, yan ay A11 times 3, A12 times 3, A13 times 3, A14. Yan, nakuha natin. 9565938. Okay, gets na natin, di ba? Kahit anong ibigay sa'yo. A5, A6, A7, kahit ano pang ipahanap sa'yo, makukuha mo na. Kahit ang common ratio mo, kunwari ay fraction. Kunyari, 1/2 yan, 1/2. Kunyari, di ba? 6, tapos ang common ratio mo ay 1/2, edi magiging 3 to kasi 6 divided by 2 ay 3. Tapos, common ratio ulit na 1/2, yan ay magiging 3/2. Ganyan din ang gagawin mo para makuha mo si A3. Kunyari, isa pa, divided by 1/2 ulit. 2 ay magiging 3/4. Ayan. Kunyari, kunin natin si A1, A2, A3, A4. Ito yung fourth term. Kunin natin si A4 gamit si A1. O di, ang gagawin mo lang, A1 multiplied by R, ilang terms? 4 minus 1 ay 3. Yung common ratio mo lang dyan, 1/2. A1, 1/2 raised to 3. Ganyan. Kahit ano nang iba to sa'yo, alam mo na. Okay, nakuha na natin si A9. Kunin naman natin si sum of A4 to A12. So dito, sa formula na ito, ang kailangan mong gamitin ay A1 palagi. Kasi pag minemorize mo yan, wala ka ng choice, gagamitin mo lang si A1 kasi hindi mo naintindihan eh. Pero kung naintindihan mo, makukuha mo to. Buti sana kung sum of 12 terms, first 12 terms, sabi niya, edi ito ang gagamitin mo. Madali lang kasi given yung A1 sa'yo. Paano kung hindi? Paano kung walang bigay na A1? A4 ang umpisa daw. So, itong A4 hanggang sa A12 ang isa-sum natin. Kung madali lang yan, kailangan natin gawin na isulat muna natin yung formula. So, Sn is equal to 1 minus R over 1 minus R. Kaso na A1 yung nasa taas kasi meron siyang N. So, yan yung formula natin. Kaso, gusto kong burahin to, yung A1. Hindi natin siya magagamit dito. A4 yung kailangan natin. So, si A4 ang gagamitin natin. Palagi, ang unang gagawin nyo, palitan nyo yung A1 dito ng yung unang term na gagamitin nyo. Pag sinabing first 12 term, ibig sabihin A1 yung gagamitin mo. Pero pag sinabing sum of A10 to A100, ang gagamitin mo, A10 dito. A10 dyan. Okay? So, yan ang gagawin natin. Ang N natin dito ay 12 minus 4 plus 1. Okay? Ganyan yung gagamitin natin. 12 minus 4 muna plus 1. Bakit ganyan? Kasi pag minus mo lang yung 12 minus 4, ang lalabas dyan ay 8. Kulang yan. Kulang yan na terms. Kasi 'di ba 4 hanggang 12 ilista natin. 1 2 3. Ayan, yan yung terms. A1 hanggang 12. Imagine niyo na lang may A dyan. A1 hanggang 12. Yung 12 terms, minusan natin ng 4. Ayan na, 12 minus 4. Ito. So, ilang terms na lang ang ipag-add mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terms. Hindi na isama si A4. Kailangan natin kasama si A4 eh. Kaya ka magpa-plus 1. Okay? Ganun lang yun. Kaya pag magsasum, pag yung sum yung hinanap, mag-plus 1 lang. So, 12 minus 4 plus 1. Yan ay 9. 9 terms. So, itong N natin magiging 9. Yan ay A4 to A12. Tapos, si A4 yung ilalagay mo dito. A4. Yan eh, substitute mo lang si A4 dito. S9, 9 terms ha. Hindi siya 9
term. 9 terms. 9 na terms ang ipag-add natin. Kaya S9 yan. A4, yung gagamitin natin kasi yun yung unang term. 1 minus common ratio na 3 raised to n na 9 kasi 9 terms siya divided by 1 minus 3. Yung A4 natin ay 162. Equal yan sa calcu na lang. 162. Pag bawal kayo mag-calcu, kailangan nyo mag-manual. Raised to 9 over 1 minus 3. 1594242. 1594242. From fourth term, papuntang A12, pag pinag-add mo daw yun lahat, 1594242. Sige, itry natin. Ilista din natin si A7, A8 hanggang A12. Okay yan, nilista ko na dito. Calcu natin. Yan, nilagay ko na rin sa calcu. Ito yung mga terms A4 hanggang A12. Equal natin 1594242. So, nakuha natin. Diba? Hindi natin kailangan ng A1. Basta ang tatandaan nyo lang, pag kukuha kayo ng sum, kunyari ang bigay sa'yo ay hindi A1 or ang hinahanap sa'yo ay kunyari hindi sum of 12 terms or 100 terms. Ang gusto nila ay nasa gitna, kunyari 40 to 99. Pag sum mo daw lahat yon, edi 99 minus 40 plus 1. Tapos ang gagamitin mong term dito ay yung 40. Ganun lang. So tapos na natin to. Ito naman, geometric mean. Madali lang, di ba? G mean is equal to square root ng A1 multiplied by A5. Ano yung A1 natin? 6 multiplied by A5 natin ay 486 square root. So pag di ka gagamit ng calculator, tignan mo lang sa gitna yung sequence mo. Ito yung A1, A2, A3, A4, A5. Yung nasa gitna ng A5 tas A1 ay ito, A3. So equal yan sa 54. Confirm natin sa calcu. Square root ng 6 times 486, 54. Yan na yung geometric mean mo. Next, kunin naman natin si general term. Pag hinahanap si general term, kailangan mo palagi si A1 dyan. So for example, kunwari wala tayong A1. Kunyari ang bigay sa atin ay A4 hanggang A9. O di gamitin natin si A4 para hanapin si A1. Madali lang, di ba? A4 is equal to A1 multiplied by R. Ilan na R ang imumultiply mo sa A1 para makuha si A4? 4 minus 1. Ayan ay 3. So, kunin mo na si A1. So, A1, divide both sides by R cube, di ba? R cube. Ang A1 mo ay A4 over R cube. Cancel to. A4 mo ay 162 divided by R cube. 3 cube yan. So, ang A1 mo ay syempre 6. Kung ayaw nyo maniwala, i-calcu 162 divided by 3 cube. 6. Yan. A1 mo ay 6. Pag nakuha mo na yan, gamitin mo yung normal na formula. AN is equal to A1 R raised to N minus 1. Okay, kung ayaw mo yan, edi parang isipin mo na din yung ginagamit natin. AN, para makuha si AN, tapos ang gagamitin mo si A1, bigay sa'yo si A1, ilang R ang imumultiply mo kay A1 para makuha si AN. O di, ito minus ito, di ba? N minus 1. Substitute natin dito yung 6, tapos dito yung 3. So, ang general term natin ay 6 times 3 raised to N minus 1. Ito ay equal sa AN. Ito yung formula ng general term. So, ganun lang. Madali lang, di ba? Pag naintindihan mo na kahit anong iba to pa sa'yo, gets mo na. Pagkukuha ng kahit anong term, ang kailangan mo lang gawin ay isipin mo kung ilang common ratio ang imumultiply mo sa bigay na term sa'yo para makuha mo yung hinanap mong term. Okay, kunwari, meron kang sequence. Ang unang bigay sa'yo ay A48. Tapos ang kailangan mong hanapin ay A1, 1002. O, edi kailangan mo lang gawin dyan. A1002 is equal to A48. Ilang common ratio ang imumultiply mo? Pag minus mo lang tong dalawa. 10002 minus 48. Tapos, masosolve mo na. Ganyan pag hanap ka ng term. Pero kung sum, ganun, Sn is equal to 1 minus R over 1 minus R na A1 yung nasa taas kasi meron siyang N. Yan. Tapos burahin mo to, yung A1, yung 1 sa A1. Tapos palitan mo ng term na bigay sa'yo, yung unang term. Ayan, kung hanggang saan yung ipag-a-add mo. Tapos pag mean, square root lang ng bigay na term sa'yo. General term, hanapin mo si A1, tapos gamitin mo na yung palagi natin ginagamit pang hanap ng term. Ganun lang. So, pag nakatulong to sa'yo, syempre, ituro mo din sa iba. Yun lang. Bye-bye. Thank you.